for the PNP, I think they're now 1,500. Yung nasa labas yun. Sir, baka papasok po ng lawyers ni Senator de la Rosa doon sa doon kanina. Kasi, Senator Compensa. Hindi na kaya na magkaroon ng arrest dito sa Senate. That's based on the starting instructions. Ang nangyari dun sa dalawang senador. Sir, sorry. Sir, from any law enforcement agency. Again, as we speak, wala pa kami na coordination from any law enforcement agency. pero sir, kung mag-coordinate man, papapasukin po ba sila? Kakausapin po namin yung kanilang head, yung team leader nila, but we will not allow any tactical or any team to go inside. Pero kakausapin namin yung team leader nila. Opo, pero sir, sa ngayon, ano yung status ulit sir ng Senado? Naka-lockdown po ba sir sa radyo yung gate ng GSIS at saka po yung sa main gate? Hindi po lockdown ang tawag. Elevated alert level lang po tayo. Meaning? Since Monday. Meaning, magdadagdag tayo ng mga security systems including yung augmentation from the PNP. Maghahabak pa rin po ng long firearms yung mga sergeant at arms? Yung mga long firearms po, kasama po yan sa elevated threat level namin na protocols. So ibig sabihin sir, kasi ang directive sir, kung walang utos mula sa korte, hindi ibibigay si Senator Bato de la Rosa. So kung may pupunta dito, ICC warrant of arrest lang ang dala, hindi po ibibigay si Senator Bato. Hindi niyo Based on the papapasukin. instructions of the Senate President, saka yung agreement naman namin with the NBI, hindi po. Opo. Sir, sorry. Sir, balikan ko lang po Yung away kanina. na nagpang-abot si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Robin Padilla. Kanina kasi di ba nag-declare ng break. So tapos na sila sa papunta na sila sa lounge. Alam mo, maliit kasi ang daanan sa likod, di ba? So medyo siguro nagkasagutan, pero hindi ko naman nakita dahil wala ako doon kanina. Pero sa ano yung report sa inyo? Yung po ang report sa akin, medyo nagkasagutan lang ng konti. Hindi naman sigawan. Nagkasagutan, pero sir, magkakasuntukan ba? Nagkagirian lang siguro. Nagkagirian. Sir, kinailangang awatin ng mga kapwa senador. Kinailangan paglayuin. Naawat naman ng mga kapwa. Ibig sabihin, sir, kinailangan pong Sige, babalik na ako ron. Baka mamaya magkagirian ako eh. Kailangan silang awatin. Asa kayo may Ipatry lang daw ko na magana ba ang audio ani. Ay, naku. Monitor na pag wala ng trinity sana function. Ayun na kayo. Saan yung Settlers Lounge, no? Dahil sabi nga ni Sergeant at Arms, nagkaroon nga ng enkwentro itong si Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan. Dahil matatandaan natin, ayan, nandito tayo ngayon. Papasok tayo sa loob ng plenary, no? Dahil nga, may impormasyon ngang nagkasuntukan daw itong si Senator Padilla at Senator Kiko Pangilinan sa loob ng Senators Lounge. Kinukumpirma natin ito kung ito ba'y totoo or hindi.
kasalukuyan nasa loob ng plenary si Senator or si SP Alan Cayetano. Guys, papalabasin tayo. So, tingin ko. Ito po yung sitwasyon dito sa loob ng plenaryo, no? Nagpapatuloy na po ulit yung sesyon. So again, thank you for that question. In the context was yesterday in reaction to both some inquiries and also the inquiry that posed that the inconveniences suffered by some Koreans. So I reiterated that Senator asked me Monday whether they can proceed or we need to Senator Pia asked me Monday whether they can proceed or do we need to elect the new chairpersons for scheduled hearings. So officially, we pointed out to Section 19, and of course, Senator Pangilinan saw some inconsistencies. My ruling was that you always look at the rule and the practical situation, and if there's a way to harmonize, then you harmonize. De La Rosa dahil may mga balita nga denied yung kanilang petisyon. Hindi mo pa niya The old chairperson might disagree, let's say, if there are amendments and these amendments. Let me use the AIX, for example. No? So, for example, if half of us do not believe that there should be a penal clause for the prohibited acts and half do, and it was still on the sponsorship level, we'd probably give that discretion to the new chairman. And the new chairman would probably say, I want to continue it because we have strong feelings. But most of the bills, I think, will really be between the author, the former chairman, and the new chairman. Of course, the authority is with the new chairman, but we're a collegial body. So, put it another way, wala tayong mapapasa kung hindi tayong magko-compromise at magpapakiusapan. No? But to assure the gentleman that we want to take out any delays, we seek to complete by Monday the chairmanships, and I think today we're ready with the ratio, no? Because we have a 13-9-2, 13-11 or 13-9-2, or the two can choose to have their own ratio or they can choose to join majority-minority. So like Senator P and I in 2022 were independent. But at one point, Senator Miggs asked me or his staff that yung mga kapatid, nakikita nga natin na dito
sa labas ng Senate Lounge si Sergeant at Arms Mao Plasca at kinumpirma nga niya kanina naka-lockdown ang buong Senate building or Senate compound at kasunod nga ito ng impormasyon pero wala pang kumpirmasyon dahil sabi nga ni Attorney Torion kanina, mga kapartner, na wala pa silang natatanggap na kopya mula sa Supreme Court ng kanilang inihaing petisyon laban nga dito sa ICC warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Takbo ng session kung saan nagkaroon muna ng break at habang nagkaroon ng break sa session ay pumasok lahat doon sa Senators Lounge yung mga senador at may mga usap-usapan nga nagkaroon nga daw ng suntukan ito sa Senator Kiko Pangilinan at Senator Padilla na sinabi naman ni Sergeant Arms said Plasca, wala naman daw impormasyon na ganun yung nangyari. Sa usapin naman ng lockdown ay wala naman daw lockdown sa mga oras na ito pero yung sa main gate automatic lockdown yon dahil nga makikita natin doon sa labas nagkakaroon nga ng mga kilos protesta mula or mga rally mula sa mga taga-suporta na ni Senator Bato de la Rosa, taga-suporta ng pamilyang Duterte at maging doon sa mga anti-Duterte kung kaya nagpatupad ng lockdown which is ginawa na rin ito noong Lunes kung saan nga nagkaroon. Sige. Okay. Yes. I-tweet lang po kamay, ha? Sige. Okay, salamat. Sir, may we know if the TRO was granted, sir? There is a report already, but I don't have a copy pa. I do not want to speculate. I hope you understand. I am a lawyer. May report, may ruling, pero I don't want to speculate. Okay? Even if you can tell that to us, you already told that to Senator Bato. The ruling. I did not tell anything to Senator Bato except that we discussed about certain options. Okay? Being. That's between a lawyer and a client. Attorney, reaction na lang kasi nasa ICC wanted list na si Senator Bato de la Rosa. Any reaction? We expected that, of course. So, yeah. Yes po. Ay, salamat. Salamat po. Thank you. Ha? Thank you. Sige lang, tingnan natin. Sir, where are you going? I see. Sir, si Senator Bato nandun pa po sa safety house. Kapapasok lang, nandun sa saan? Session hall. Sa session hall nata. Oo nga, kailangan nating magngiti sa ganitong mga sitwasyon. So are we looking at... Mag-documentin lang daw. I could not speculate officially kasi mahirap na. Are we looking at the good news? Are we looking at the good news in favor of Senator Bato? I am a positivist. Everything is good news. Everything happens for a reason. Yun po ang ma'am, I'm waiting po kung yung final order talaga. Kasi I think the Supreme Court will issue a statement in a few minutes. I think the best option is to wait for the Supreme So Court. the final order will come out today? I think so. Okay. Alright. Thank you, sir. Thank you. Ayun nga mga kapartner, nakausap natin, nakapanayam si Attorney Israeli Tutorion at sinabi nga niya na may ruling na nga itong Supreme Court TRO sa kanilang petisyon na inihain dito sa Supreme Court. Kinumpirma niya na merong ruling pero wala pang kopya ang kampo ng senador. At yun nga sabi niya kanina ay
ngayong araw o within 3 minutes, sabi na Atty. Torion kanina, ay maglalabas naman daw ang Supreme Court ng desisyon kaugnay nga dito sa petisyon na inihain nila sa Supreme Court kaugnay ng ICC arrest. Attorney, pa pong balita, kung meron man, ipaalam ko sa inyo. We will wait for the Supreme Court. Meron po silang official announcement in a few minutes. Attorney, may usap-usapan na may aircraft na daw dito sa loob ng Senado. Can you confirm po? Yan ang hindi ko alam kasi hindi ko nakita eh. So, what's the plan, Attorney? Ano pong next move na gagawin ng countdown ni Bato? Ang masasabi ko lang, abangan ang susunod na kabanata. Kailangan natin ng prayers, kailangan natin magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming nangyayari sa ating bansa na sometimes hindi natin naiintindihan, pero I'm hoping and praying that everything will turn out to be good for our country. Sorry, Attorney, to ask, pero worst case scenario na ma-denied ito yung TRO. Tama ba na arestuhin si Senator Bato? Hindi rin. Kasi granting for the sake of argument na ma-deny, kailangan pa yan i-proseso pursuant to local judicial processes po natin. Kita rin sa si Senator Bato sa Illegal po yan. Okay, thank you. Thank you, Attorney. Yes, ka po. Second na naman tayo. Thank you po. Po mga kababayan na naging panayam, yun po naging panayam ng media kay kay Attorney Israelito Torion. Ating muling pakinggan ang mga kaganapan sa Senado. Sir, may we know? For 1 minute. Sa ICC na walang kaukulang warrant mula sa hukuman ng Pilipinas. May pahayag naman na partner Admar ang NBI na pasok daw sa Philippine Constitution itong pag-aresto o supposed arrest kay Senator De La Rosa upang irap ito sa ICC kahit hindi raw ito dumaan sa local court. Sabi ni Attorney Matibag, and I quote, "Well, we are part of alam natin na tayo dating signatory ng Rome Statute. We are part of the international community. So hanggang sa ganoong extent, lahat naman ng batas dyan, rules and regulations, may doctrine of incorporation, pasok sa atin yan. So sabi ng Constitution natin, walang taong aarestuhin without a valid issue of judge. In this case, ang ICC ang judge. We are referring to, end of quote. Yan yung po yung pahayag ng NBI kaugnay sa sinasabing warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Marami rin partner ang pumuna so kung ano ang nagiging role dito ni dating Senador Trillanes sa di umano'y arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa at kung babasahin natin ang komento ng ating mga netizen, sila po ay nagpupuyos sa galit dahil mistulang ipinapain daw ng kapwa mga Pilipino ang isang Pilipino at ibinibigay sa kamay ng mga banyaga. At tabayanan po ninyo mga kababayan ng patuloy pang mga. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violenting pag-atlas. Ako po'y nananawagan na isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado.